Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1277-82. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ito ay siya. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Benjo. Kanina, nagalit siya sa katotohanang binibigyang pansin lamang ni Francis ang mga sinaunang Diyos habang binabaliwala ang rank 6 true gods. Gayunpaman, wala talaga siyang kumpiyansa na talunin si Francis sa isang patas na tunggalian, maliban na lang kung si Francis ay nasugatan o napagod sa pakikipaglaban sa maraming laban. Hey! Hindi ko akalain na sina Benjo at Francis ang magiging number 1 at number 2. Kung ang dalawang makapangyarihang taong ito ang mauna, tataas ang tsansa nating manalo. Tama. Kung mas matindi ang kanilang laban, mas mabuti. Medyo natawa ang ilang core disciples sa kanilang sarili. Medyo malayo ang number ko. Hanggat tinitipid ko ang aking lakas, kapag naubos na ni Francis ang kanyang sarili sa ilang laban, may pagkakataon akong talunin siya. Sabi ni Yutong sa sarili. Matapos matalo ni Francis, nagsanay siya ng husto. Ang kanyang lakas ay lubhang nadagdagan, at siya ay gumawa ng lubos na may sensinang paghahanda. Nahihirapan akong makipag-away sa iyo. Galit na sigaw ni Benjo. Dahil hindi maiiwasan ang labanang ito, hindi siya matatalo sa mga tuntunin ng saloobin. Sana maging karapat-dapat kang ipaglaban ako. Bahagyang ngumiti si Francis. Ang kalmado at walang pakialam na pag-uugali na ito ay nagbigay ng hindi nakikitang panggigipit sa iba pang rank 6 true gods. Galit na ngumuso si Benjo. Ang pinakaayaw niya ay ang tingin ng ibang tao sa kanya. Boom! Isinaaktibo ni Benjo ang kanyang bloodline, ang kanyang katawan ay lumaki ng halos 10 beses na mas malaki upang maging isang napakalaking itim na balahibo na unggoy. Kasabay nito, isang napakalaking madilim na dilaw na martilyo ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang martilyo na ito ay naglabas ng enerhiya na lumalaban sa limitasyon ng isang average na kalidad na banal na sandata. Ngunit si Francis ay mukhang lubos na hindi nababagabag. Hindi niya inactivate ang kanyang bloodline o kumuha ng divine weapon. Ang mga taong palalo ay hindi nabubuhay ng matagal. Isang mabangis na liwanag ang bumungad sa mga mata ni Benjo habang iniaagaw niya ang kanyang martilyo kay Francis. Bago lumapag ang napakalaking martilyo, dumilim ang kalangitan nang biglang bumalot ang napakalaking pressure sa paligid ni Francis. Swish! Inactivate ni Francis ang kanyang sacred lightning body at ipinalibot ang kanyang 5 elements tribulation lightning divine power. Biglang naging madilim na dilaw ang 5 kulay na kidlat sa paligid niya at pumulupot sa kamao ni Francis. Earth Lightning Divine Feast. Binago ni Francis ang kanyang 5 elements tribulation lightning divine power sa Earth tribulation lightning divine power at sinuntok. Boom! Bang! Isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw sa ibabaw ng entablado. Thump thump. Napaatras si Benjo ng 2 hakbang. 5 elementong layunin. Nanlamig ang mukha ni Benjo sa gulat. Ang nakapalibot na rank 6 true gods ay medyo nalungkot din. May mga malakas at mahina na layunin. Ang alinman sa 5 element intent sa sarili nitong ay sobrang ordinaryo, ngunit kapag magkasama silang lahat, lumikha sila ng isa sa pinakamalakas na intent. Ang kakayahan ng 5 elemento na mag-convert sa isa't isa ay isa sa mga natatanging katangian ng layuning ito. Kahit na ang Earth intent ni Francis ay nasa level 5 lamang, pagkatapos ng conversion, mayroon itong kapangyarihan na level 6. Swish! Pagkatapos ng suntok na ito, si Francis ay nagbagong anyo sa isang gintong kidlat at tumalon pasulong. Metal Lightning Divine Finger. Binago ni Francis ang 5 elements intent sa Metal Tribulation Lightning Divine Power at tinusok pasulong gamit ang isang daliri. Isang nakakasilaw na kidlat ang bumaril patungo kay Benjo na parang isang matalim at hindi nababasag na sandata. Ang kanyang mga pag-atake ay napakalakas pa rin kahit na walang banal na sandata. Si Benjo ay may hindi magandang tingnan habang itinataas ang kanyang banal na sandata sa pagtatangkang harangin ang daliri ni Francis. Ngunit ang daliring ito ay napakabilis. Swoosh! Isang madugong butas ang lumitaw sa balikat ni Benjo, kung saan bumulwak ang dugo. Wind Devil Hammer.
Nakita ni Benjo na masama ang sitwasyon at gumamit ng kasanayan sa pakikipaglaban. Ang kanyang mga kamay ay baliw na hinampas ang martilyo na parang magulong diablo, at ang madilim na mga ipoy-po ay nagsimulang walisin sa ibabaw ng entablado. Panahon na para tapusin ito, sabi ni Francis, isang hindi interesadong tingin sa kanyang mukha. Swish! Nang hindi umaasa sa kanyang space-time robe, magagamit pa rin ni Francis ang kanyang malakas na space intent para kumurap sa isang tiyak na distansya. Lumitaw sa likod ni Benjo, ginawang Fire Tribulation Lightning Divine Power ni Francis ang kanyang 5 Elements Tribulation Lightning Divine Power. Apoy ng kidlat na nagliliyab sa langit. Si Francis ay tumama, nagpakawala ng mga bagyo ng apoy ng kidlat sa Benjo. Brerum. Isang napakalaking palad ang sumugod kay Benjo na parang diablo na gawa sa kidlat at apoy, na dumurog sa atake ni Benjo. Ang lahat ng dugo sa katawan ni Benjo ay kumukulo habang siya ay nasugatan ng nagninangas na sakit. Sa gilid lamang ng entablado ay tuluyan na siyang nakapagpatatag. Ang kanyang mga pag-atake ay mas malakas kaysa kay Benjo. Ang 5-element intent ay palaging isa sa pinakamalakas na layunin. Maraming rank 6 True God ang napangiwi habang nasaksihan nila ang lakas ni Francis. Kung maging si Benjo ay natalo ng ganoon kadali, anong pag-asa ang mayroon sila? Napakalakas. Alam ni Benjo na hinding-hindi niya matatalo si Francis, kaya bumaba siya ng stage. Pagkatapos uminom ng ilang gamot sa paggaling, umupo si Benjo na naka-cross-legged sa lupa at nagsimulang gumaling mula sa kanyang mga sugat. Sa taas sa langit, 3 sinaunang Diyos ng lahing espiritual ang nanunood sa mga labanan sa ibaba. Ang 3 sinaunang Diyos na ito ay iba sa sinaunang Diyos na namumuno sa mga laban. Sila ay mas malakas at may higit na awtoridad. 5 elementong layunin, at bawat layunin ay napakalakas. Angkop din ang kanyang edad. Piliin natin siya. Nagsimula na ang labanan ng sinaunang Diyos Ice Origin. Pagkaalis ni Francis sa entablado, ang numero 3 at numero 4 na kalahok ay agad na humakbang pasulong. Tingnan mo, papunta na ang Ancient God Ice Origin. Ang Ancient God Ice Origin ay talagang isa sa pinakamalakas sa rank 7 Ancient Gods. Ang mga disipulo sa paligid ng iba pang 3 yugto ay sumulyap sa entablado ng sinaunang Diyos, at medyo ilang mga babaeng disipulo ang humirit sa pananabik. Lumingon din si Francis upang tumingin. Ice Crystal Slash. Hinawakan ng Ancient God Ice Origin ang isang espada ng yelo, na tila naglalabas ng napakalaking bundok ng yelo sa bawat slash. Ang sobrang lamig at napakalamig na presyon na kanyang pinakawalan ay halos ganap na nagyelo sa dugo at banal na kapangyarihan sa katawan ng kanyang kalaban. Hindi man lang tumagal ng 10 palitan ang laban bago pumayag ang kanyang kalaban. Pagkatapos ng lahat, ang paligsahan ng Pure Spirit Sacred Water ay napagpasyahan ayon sa bilang ng mga panalo. Hindi na kailangang mag-aksaya ng enerhiya sa pakikipaglaban sa pinakamahusay na mga eksperto. Halimbawa, hindi nagtagal ay napagtanto ni Benjo na hindi siya kalaban ni Francis at agad siyang pumayag upang makabawi siya at makapaghanda para sa kanyang mga susunod na laban. Inilagay ni Francis ang karamihan sa kanyang atensyon sa mga labanan sa pagitan ng rank 7 Ancient Gods of the Spiritual Race. Kung tutuusin, walang sino man sa rank 6 True God stage na makakapag-away sa kanya ng seryoso. Bees. Hindi napigilan ni Francis na buhayin ang kanyang kaliwang mata, isinasaalang-alang ang bawat detalye ng mga laban sa entablado ng sinaunang Diyos, kabilang ang paraan ng pag-ikot ng banal na kapangyarihan sa katawan ng parehong kalahok. Ang mga sinaunang Diyos na lumalaban sa oras na ito ay parehong magkatugma, kaya ang kanilang labanan ay tumagal ng ilang oras. 2 kompletong hanay ng mga kasanayan sa labanan ay akin na ngayon. Bahagyang ngumiti si Francis. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kaliwang mata, maaari niyang pag-aralan at muling buuin ang mga pamamaraan na ginamit ng kanyang mga kalaban. Ang mga kasanayang nilinang ng mga henyo ng sinaunang Diyos na ito ay halos lahat ng mga dekalidad na discarding may mataas na kalidad. Sa All Spirit Hall, ang mga dekalidad na kasanayang ito sa pakikipaglaban ay hindi kasing mahal ng mga dekalidad na diskarte sa paglilinang, ngunit napakahalaga pa rin ng mga ito. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa laban ng mga sinaunang Diyos na ito, si Francis ay nagbabrowse sa kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban.
Maaaring makakuha ng inspirasyon si Francis mula sa mga kasanayang ito sa pakikipaglaban upang mabago niya at mapagbuti ang sarili niyang mga galaw. Kung ikukumpara sa mga labanan sa entablado ng sinaunang Diyos, ang mga labanan ng ranggo ng 6 na sinaunang Diyos ay nagpatuloy ng napakabilis. Natapos ang unang round, at muling umakyat si Francis sa entablado. Aaminin ko. Sa pagkakataong ito, medyo katamtaman ang lakas ng kalaban ni Francis at agad na pumayag. Nagpatuloy ang mga labanan, na ang oras na ginugugol ng bawat labanan ay paunti-unti. Pagkatapos ng bawat labanan, ang mga kalahok ay hihina ng kaunti. Ang mga laban kung saan nagkaroon ng kaunting suspense tungkol sa kinalabasan ay halos lahat ay napagdesisyonan pagkatapos ng ilang palitan. Francis, halika. Mahigpit na tinawag ni Yulong mula sa entablado. My turn na naman. Masyadong abala si Francis sa mga laban ng rank 7 Ancient Gods na hindi man lang niya napansin. Swish! Agad na lumitaw ang figure ni Francis sa entablado. Ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay si Yulong. Noong unang nakilala ni Francis si Yulong ay isang taong may kakayahang agad na patayin ang pinakamalakas na eksperto ng Continent Zone, ang Demigod Dragon Emperor. Si Francis ay hindi man lang sulit na tingnan. Kahit na dumating si Francis sa spiritual race, patuloy na binaliwala ni Yulong si Francis. Kaya, si Yulong ang nakaranas ng matinding pagkabigla mula sa mabilis na pagtaas ni Francis. Ngunit wala sa mga ito ang nagpatalo sa kanya. Sa kabaligtaran, ang mga kaganapang ito ay nag-udyok sa kanya na magpatuloy, at kamakailan lamang ay pumasok siya sa rank 6. Wind Shatter. Nagniningning ang mga mata ni Yulong nang may determinasyon habang pinapagana niya ang kanyang bloodline power at pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Woo! Lumitaw ang mga nagyayelong bagyo sa paligid ng Francis, ang mga bagyo ay umiikot ng pabilis at nagbubunga ng nakakabinging mga alulong. Si Yulong ay nakagawa ng kaunting pag-unlad. Pinapanood ng sinaunang Diyos na lumulutang na espiritu ang lahat mula sa malapit. Kung tutuusin, ang kanyang dalawang alagad ay sumasali sa patimpalak na ito. Si Francis ay may karaniwang ekspresyon habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang palad at kumakaway sa nagyayelong mga bagyo. Isang malakas na enerhiya ng wind lightning ang agad na palm-unit sa kanyang paligid. Kumapit ka. Basag. Ang ice storm ni Yulong ay parang isang mabangis na unos na sumasalubong sa isang buhawi, agad itong napatay. Natalo ako. Tumalon si Yulong sa stage. Walang sinabi si Francis, sa halip ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa rank 4 True God stage. Ang yugtong ito ang may pinakamaraming tao na nakatipon sa paligid nito, halos kapareho ng bilang ng natitira sa 3 yugto na pinagsama-sama. Ito ay dahil ang rank 4 Quasi-Gods ay kasama rin sa grupong ito. Isa sa mga taong nakatayo sa entablado sa oras na ito ay si Angelica. Ang kanyang kalaban ay isang makaranasang rank 4 True God, ngunit si Angelica ang may mataas na kamay. Gaano kalakas? Si Angelica ay muling lumakas. Tulad ng inaasahan sa numero 1 babaeng disipulo ng espiritual na lahi. Ang mga kalapit na disipulo ay pawang pinupuri ang estilo ng pakikipaglaban ni Angelica. Angelica, mangyaring huwag akong sisihin sa pakikipaglaban para sa pure spirit sacred water. Biglang sabi ng naka-gray na lalaki na nakatayo sa tapat ni Angelica. Swish! 2 espada ang lumitaw sa kanyang mga kamay, bawat isa ay mas mataas sa karaniwang kalidad na mga banal na sandata. Bukod dito, ang mga espadang ito ay may kanya-kanyang katangian ng yelo at apoy. Kapag ginamit ng magkasama, maaari silang magpakita ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Si Angelica ay hindi umatras, ngunit aktwal na nagdiin pasulong, ang kanyang katawan ay nagniningning na may nakasisilaw na lilang liwanag habang ang kanyang bloodline na enerhiya ay lumaki. Anong nangyayari? Ang lalaking nakaabo na nakadamit ay nagawang labanan ang bloodline ni Angelica, ilang sandali lang ang nakalipas, ngunit ngayon ay kumukulo na ang kanyang dugo at ang kanyang banal na kapangyarihan ay nawawala sa kontrol. Napakalakas ng bloodline ng spiritual race. Baka umabot na sa rank 5 Quasi-God ang lakas niya. Ang mga tao ay halos ganap na nabighani sa labanan ni Angelica. Malaki ang pag-unlad ni Angelica. Si Francis ay namangha.
Masasabi niya sa kanyang kaliwang mata na si Angelica ay tunay na umabot sa antas ng rank 5 quasi-god. Ang mga sinaunang Diyos ng lahing espiritual ay maingat ding nagmamasid sa labanan ni Angelica. Ang kanyang espiritual na lahing dugo ay naging mas dalisay. Siya ay isang rank 5 quasi-god. Nalampasan na niya ngayon ang pinakamalakas na quasi-god ng spiritual na lahi. Ang mga miyembro ng Ancient God Upper Echelon ng spiritual race ay tuwang-tuwa. Bagamat may kamangha-manghang talento si Francis, wala pa rin siyang spiritual race bloodline. Sa katunayan, ang kanyang bloodline ay hindi katumbas ng isang sulyap mula sa spiritual race. Ngunit iba si Angelica. Siya ay miyembro ng espiritual na lahi. Mukhang ang dalawa kong disipulo ang higit na nakinabang sa pagdating ni Francis. Hinaplos ng Ancient God Floating Spirit ang kanyang balbas at tumawa. Ang pagdating ni Francis ay tumama kay Yulong at naging sanhi ng masigasig niyang paglinang kung saan nagawa niyang makamit ang isang pambihirang tagumpay. Samantala, si Angelica ay nag-aalala para kay Francis mula noong siya ay dumating, ang kanyang isip ay masyadong puno ng ligaw na pag-iisip upang masigasig na linangin. Gayunpaman, ang mga alalahanin na ito ay wala na, at ang kanyang lakas ay nahuhulog na sa likod ni Francis, kaya ang kanyang potensyal ay ganap na nasigla. 1278. Sa paggamit ni Angelica ng kanyang buong lakas, dahan-daang nawala ng malay ang lalaking nakasuot ng kulay abo. Matapos makipaglaban ng kaunti, pumayag ang lalaking nakasuot ng kulay abo. Wala nang pag-aalinlangan na si Angelica ang pinakamalakas na taong nakikipagkumpetensya sa yugto ng rank 4 True God. Nang matapos ang labanan, tumingin si Angelica kay Francis. Tumango si Francis, at agad na ipinakita ni Angelica ang isang nagniningning na ngiti. Nang matapos ang laban ni Angelica, sinulyapan ni Francis ang labanang nagaganap sa kanyang entablado. Ang nakikipaglaban sa oras na ito ay si Yutong. Mukhang medyo naging mas malakas siya kaysa dati. Kasama ang kanyang bloodline ng spiritual race, isa siya sa pinakasikat na rank 6 True Gods. Lumipas ang kalahating araw. Ang yugto ng sinaunang Diyos ay may kakaunting tao, kaya ang paligsahan doon ay papalapit na sa kanyang pagtatapos. Si Francis na naman. Ang kanyang kalaban ay True God Yulong. Ang True God na si Yulong ay ang pinakamataas na rank 6 True God na may bloodline ng spiritual race. Isa siya sa pinakamalakas na eksperto sa rank 6 True God stage. Sa oras na ito, ang tanging dalawang tao na hindi pa natatalo ay ang tunay na Diyos na sina Yulong at Francis. Kaya, ito ay isang lubos na inaasahang laban. Pakisabihan mo ako. Seryosong sabi ni True God Yulong. Pagkasabi nito, inactivate niya ang kanyang spiritual race bloodline. Ang kanyang buong katawan ay kumikinang sa nagyayelong liwanag habang ang presyon ng isang nangingibabaw na bloodline ay dumaan sa entablado. Swish! Agad na kumurap si Francis sa tabi ng True God na si Yulong at casual na pinakawalan ang palad. Anong hindi ka pani-walang bilis? Mabilis na nag-react ang tunay na Diyos na si Yulong gamit ang kanyang divine power at bloodline para palakasin ang depensa sa lugar na inaatake ni Francis at matagumpay na hinaharangan ito. Gayunpaman, hindi tumigil si Francis, kumurap sa kabilang panig at muling hinampas ang kanyang palad. Napilitan si Yulong sa passive defense na walang pagkakataon na umatake. Ha! Ang tunay na Diyos na si Yulong ay sumigaw, itinulak ang kanyang bloodline sa mga limitasyon nito upang hindi niya pansinin ang isang pag-atake mula kay Francis at maglunsad ng isang galit na pag-atake sa kanyang sarili. Ang malakristal na liwanag sa paligid niya ay napalitan ng isang napakalaking ice dragon na umaban. Apoy ng kidlat na nagliliyab sa langit. Binago ni Francis ang kanyang 5 elements Tribulation Lightning Divine Power sa Fire Tribulation Lightning Divine Power at nagpaputok ng isang palad. Brerum. Ang palad na ito ay umatake sa tunay na Diyos na si Yulong na parang demonyo ng kidlat at apoy. Para kay Francis mismo, pagkatapos na iputok ang palad na ito, kumurap siya sa isa sa mga blind spot ng True God na si Yulong at naglunsad ng matinding pag-atake. Flush! Ang tunay na Diyos na si Yulong ay nagsuka ng dugo at unti-unting nawala ng lupa. Pagkatapos ng 3 palitan, pumayag siya. Maging ang tunay na Diyos na si Yulong ay natalo. Napakabilis ni Francis habang malakas ang kanyang mga pag-atake. Kahit ang tunay na Diyos na si Yulong ay walang magawa tungkol dito.
Dati, si Francis at True God Yulong lang ang hindi natalo, pero ngayon, True God Yulong ang natalo kay Francis. Sa kalangitan, ang mga makapangyarihang elder ng spiritual na lahi ay nakatingin sa tunay na Diyos na si Yulong. Hindi naman masama ang talento ni Yulong ng True God. Sa murang edad niya, naabot na niya ang rank 6 True God. Naku, nalampasan na siya ni Francis. Isang alagad ng espiritual na lahing nasa angkop na edad. Ilagay siya sa listahan. Nag-uusap ang tatlong sinaunang Diyos. Mabilis na dumating muli ang isa pang round. Sa susunod na round, tumalon ang kalaban ni Francis sa entablado na may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Si Francis na naman. Ang kanyang kalaban ay si Yutong. Nawala ang daldalan sa paligid ng entablado. Alam ng lahat na, pagkatapos na pumasok si Francis sa Heavenly Divine Realm, nakipag-away siya kay Yutong kung saan si Yutong ay matamang natalo. Ngunit si Yutong ay isang spiritual race na henyo ng kasalukuyang henerasyon na may malaking autoridad. Marami sa mga taong kapareho niya ang nagtrato sa kanya ng labis na pangamba. Hindi nagpalitan ng salita ang dalawang kalahok at direktang nagsimulang mag-away. Hindi man lang siya nasugatan, ni hindi naubos ang lakas niya. Sa sandaling mag-away sila, naunawaan ni Yutong ang sitwasyon ni Francis. Pagkatapos, sumuko si Yutong sa pag-atake at tumutok sa pagdepensa at pag-iwas. Ang spiritual race bloodline ay may napakalakas na mga katangian ng pagtatanggol, at sa isang sitwasyon kung saan ang kanyang lakas ay pinigilan at hindi niya magamit ang kanyang mga trompeta, mahihirapan si Francis na malampasan ang depensang ito. Matapos makipaglaban ng ilang sandali, biglang binawi ni Yutong ang kanyang lakas. I'm no match for you and there are still more battles later on. I need to conserve my strength. There are still more battles later on. I need to conserve my strength. Kusang pumayag si Yutong. Si Francis ay hindi natalo hanggang sa puntong ito, at ang kanyang mga kalaban ay maaaring agad na pumayag o pumayag pagkatapos makipagpalitan ng ilang suntok sa kanya. At kahit na pumayag si Yutong, siya ang pinakamatagal na lumaban kay Francis. Sa ganitong paraan, nagawa niyang pangalagaan ang ilan sa kanyang pagmamataas. Napagpasyahan ni Yutong ang planong ito bago pa man tumuntong sa entablado. Benjo, Yutong, True God Yulong. Wala ni isa sa kanila ang katapat ni Francis. Hindi man lang nila siya nagawang sugat. Mukhang si Francis ang mauuna sa ating entablado. Ilang rank 6 True God ang nanlumo sa katotohanang ito. Naisip nilang lahat na si Francis ay masusugatan o mapapagod pagkatapos makipaglaban sa makapangyarihang rank 6 True Gods na ito. Marahil ay matatalo pa si Francis ng isa o dalawang laban. Ngunit si Francis ay nanatiling ganap na hindi nasaktan sa kabuuan. Aaminin ko. Sa susunod na round, medyo mahina ang kalaban ni Francis at pumayag na hindi man lang umaakyat sa stage. Baka hindi ko na kailangan pang lumaban simula ngayon. Bulalas ni Francis. Ang batang ito ay mayabang. Ang ilang rank 6 True Gods ay nagalit sa mga salita ni Francis. Gayunpaman, ang mas malakas na rank 6 True Gods ay natalo na kay Francis. Walang ibang maaaring maging banta kay Francis. Sa sandaling ito, natapos ang mga laban sa rank 7 Ancient God. Sa rank 7 Ancient God contest para sa Pure Spirit Sacred Water, unang pwesto, Ancient God True Sea. Second place, Ancient God Ice Origin. Inihayag ng Elder ang rangkang. Ang unang lugar na Ancient God True Sea ay isang sinaunang Diyos mula sa ilang henerasyon ang nakalipas. Medyo matanda na siya at may napakalalim na reserba. Tinalo niya ang Ancient God Ice Origin para makuha ang unang pwesto. Ang Ancient God Ice Origin ay hindi pa mahigit sa 200, ngunit natalo na niya ang lahat ng iba pang rank 7 Ancient Gods maliban sa Ancient God True Sea. Bagaman siya ay pangalawa, nakamit niya ang higit na kaluwalhatian kaysa sa taong nasa unang lugar. Naniniwala ang lahat na ang Ancient God Ice Origin ay hindi mangangailangan ng napakaraming taon para umalis sa unang lugar sa alikabok. Nang matapos ang mga laban ng sinaunang Diyos, nagsimulang seryosong bigyang pansin ni Francis ang mga laban sa rank 6 Ancient God. Unang lugar ay ako habang ang pangalawang pwesto ay dapat na True God Yulong.
Sa orihinal, walang garantiya kung ano ang magiging resulta ng laban nina Benjo at True God Yulong. Ngunit si Benjo ay nasugatan sa unang pakikipaglaban kay Francis, at ang kanyang lumalalang kondisyon ay naging dahilan ng pagkatalo niya sa tunay na Diyos na si Yulong. Pagkatapos makipaglaban ni Benjo sa tunay na Diyos na si Yulong, nakipag-away siya kay Yutong at muli siyang natalo. Sa madaling salita, malas si Benjo sa araw na ito. Ang unang labanan kay Francis ay naging dahilan upang siya ay nasa mahinang kondisyon para sa natitirang mga laban. Talagang hindi siya natalo. Tumingin ang Ancient God Ice Origin sa Rank 6 True God Stage, ang kanyang ekspresyon ay nagyayelo at madilim. Kahit na siya ay lumaban sa ibang yugto mula kay Francis, natalo pa rin siya sa isang laban. Ang katotohanan na si Francis ay ganap na hindi natalo ay nag-iwan ng Ancient God Ice Origin na lubhang hindi komportable. Napakalakas ng batang ito. Kailangan ko siyang talunin sa isang labanan bago siya maging isang sinaunang Diyos. Ang mga mata ni Jin Kun ay kumislap ng matalim na liwanag habang ginagawa niya ang kanyang mga plano. Tinalo ni Francis ang halos lahat ng Rank 6 True Gods ng spiritual race. Kung hinamon ni Jin Kun si Francis sa isang labanan sa sitwasyong ito, hindi magiging ganoon kaiya ang kanyang pagkawala. Aaminin ko. Sa round na ito, direktang pumayag ang kalaban ni Francis, isang kabataang kulay abo ang balat. Pumayag ng walang laban, anong silbi mo? Malamig na panunuyan ng Ancient God Ice Origin mula sa karamihan ng Rank 7 Ancient Gods. Paumanhin ko. Nanginginig ang batang kulay abo nang ibinaba niya ang kanyang ulo at nawala sa karamihan. Ang mga laban sa Rank 6 True God ay malapit nang natapos. Sa Rank 6 True God Contest para sa Pure Spirit Sacred Water, unang pwesto, Francis. Pangalawang pwesto, True God Yulong. Third place, Yutong. Nang ipahayag ang mga resulta, lumikha pa rin sila ng kaguluhan. Tulad ng inaasahan, si Francis ang pinakamalakas sa kanyang ranggo. Marahil kapag nakapasok si Francis sa Rank 7, siya ang magiging pinakamalakas na Rank 7 Ancient God ng spiritual race. Nadama ng mga disipulo ng espiritual na lahi ang lahat ng uri ng emosyon tungkol dito. Nagpatuloy ang paligsahan para sa Pure Spirit Sacred Water. Ang Rank 5 True God at Rank 4 True God contest ay natapos kaagad pagkatapos. Tapos na ang paligsahan para sa Pure Spirit Sacred Water. Mayroon akong mahalagang bagay na iaanunsyo. Biglang nagsalita ang Ancient God Elder, ang kanyang malakas at maliwanag na boses ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Lahat ng tao sa plaza ay naging solemna at magalang. Nabanggit na ito ng Elder bago magsimula ang paligsahan. Alam ng lahat na, 200 taon na ang nakalilipas, isang Heaven Crystal Fire Spirit na ugat ang natuklasan sa hangganan sa pagitan ng Spiritual Race at ng Blazing Gold Race. Para sa ugat na ito, ang Spiritual Race ay nagkaroon ng hindi maliit na bilang ng mga salungatan sa Blazing Gold Race, kahit isang digmaan. Ang Spiritual Race Ancient God ay nagsimulang tame time na magsalita. Unti-unting napagtanto ng mga disipulo ng espiritual na lahi kung ano ang nangyayari. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay mayroong maraming kakaibang uri ng mga lupain at kapaligiran na maaaring magbunga ng ore veins bukod sa God Crystal Veins. Ang Heaven Crystal Fire Spirit na ugat na ito ay orihinal na isang mataas na kalidad na God Crystal Vein, ngunit dahil ito ay sumanib sa malakas na fire intent, ang Heaven Earth Yuan Chi at Divine Power na nasa loob ng ugat na ito ay mas dalisay kaysa sa isang mataas na kalidad na God Crystal Vein. Bukod pa riyan, ang Heaven Crystal Fire Spirit Stones na ginawa ng ugat na ito ay mga kultibasyon na kayamanan sa mga practitioner ng Flame Dao. Pareho nilang maisulong ang kanilang paglilinang at ang antas ng kanilang layunin. Ang ugat na ito ay nagkataon na nasa hangganan ng 2 pangkat na may 5 bituin. Ang mga paksayo na ito ay mga kaaway na, at dahil ang ugat na ito ay maaaring magpasya sa kinabukasan ng isang panig, ang 2 paksayon ay nasangkot sa hindi mabilang na mga salungatan at labanan tungkol dito. Kanina pa, nagpasya ang 2 lahi na tukuyin ang pagmamay-ari ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat ayon sa isang laban sa pagsusugal. Pagkatapos sabihin ito ng sinaunang Diyos Elder, inilibot niya ang kanyang mga mata sa mga batang disipulo sa ibaba.
Isang laban sa pagsusugal. Kumikislap ang mga mata ng Ancient God Ice Origin. Ang magkabilang lahi ay magpapadala ng 10 batang disipulo para magduel laban sa isa't isa. Ang huling resulta ay gagamitin upang matukoy kung sino ang nagmamay-ari ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat. Kaya, pipili ako ng 10 sa inyo para lumahok sa laban na ito sa pagsusugal. Pagdating ng oras, para sa bawat kalaban na matatalo mo, bibigyan ka ng 20,000 puntos ng kontribusyon. Bukod dito, kung makakamit natin ang kristal na espiritu ng apoy na gantimpala, ang espiritong apoy na Heaven, ang mga kalahok ng apoy ng kristal. Stones, paliwanag ng sinaunang Diyos Elder. 20,000 puntos ng kontribusyon. Heaven Crystal Fire Spirit Stones. Ang hindi mabilang na mga disipulo ay agad na nagsimulang magdaldalan sa kanilang mga sarili, ang kanilang mga mata ay pumuputok ng gintong liwanag. 20,000 puntos ng kontribusyon ay isang astronomical na numero sa ranggo ng 4 na tunay na Diyos, na halos hindi na matamo. Kahit na ang rank 7 Ancient Gods ay nahirapang labanan ang pang-akit ng 20,000 kontribusyon na puntos. Kung matalo ko ang dalawa, makakakuha ako ng 40,000, 60,000 kung matalo ko ang 3. At mayroon pang ang Heaven Crystal Fire Spirit Stones. Ang sinaunang Diyos Ice Origin ay nagpakita ng pambihirang hitsura ng pananibik sa kanyang mukha. Mga puntos ng kontribusyon. Ang mga mata ni Francis ay kumikinang din sa interes. Sa kasalukuyan, ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique at Golden Kun Sacred Lightning Body ay parehong nilinang hanggang sa tuktok. Agad niyang kailangan ng isang pamamaraan sa antas ng sinaunang Diyos, marahil kahit isang pamamaraan na maaari niyang linangin hanggang sa antas ng Panginoon ng Diyos. Kung hindi, ang kanyang cultivation ay ititigil sa rank 7 Ancient God. Kung gusto niyang makakuha ng teknik mula sa spiritual race, ang pinakadirektang paraan ay ang pagpapalitan ng isa gamit ang mga kontribusyon na puntos. At bukod sa mga kontribusyon na puntos, mayroon ding gantimpala ng Heaven Crystal Fire Spirit Stones. Ang bawat Heaven Crystal Fire Spirit Stone ay mahalagang katumbas ng isang dekalidad na God Crystal, at ito ay napakahalaga din sa mga nagsasaka ng Flame Dao. 1279. Kayong lahat ay hindi dapat masyadong mauna sa iyong sarili. Mayroon lamang 10 pwesto, at may isa pang paghihigpit. Ang edad ng isang tao ay hindi maaaring higit sa 200. Ang Spiritual Race Ancient God Elder ay muling binigyang diin na mayroon lamang 10 spot at nagpahayag din ng isa pang limitasyon. Ang mga salitang ito ay naging dahilan upang ang maraming mga espiritual na lahing disipulo sa ibaba ay umiling o nagalit. Para sa mga dalubhasa sa tunay na Diyos, maraming siglo ang maaaring dumaan sa isang kisap mata. Marami sa rank 4 True Gods na naruroon ay matagal nang lumampas sa 200 taong gulang. Walang limitasyon sa paglilinang sa laban sa pagsusugal na ito, ngunit isang limitasyon ng edad. Hindi ito inaasahan ng karamihan sa mga tao. Masyado na akong matanda. Ang rank 7 Ancient God na nakamit ang unang pwesto, Ancient God True C, ay walang magawang tumawa. Sa lahat ng sinaunang Diyos, siya marahil ang pinakamatanda. Bagamat nagawa niyang makuha ang unang pwesto sa paligsahan para sa spiritual race, wala siyang swerte pagdating sa laban na ito sa pagsusugal. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganitong paghihigpit. Nang marinig ng Ancient God Ice Origin ang tungkol sa paghihigpit na ito, ang kanyang mga mata ay nagningning ng mas maliwanag na liwanag. Nagkataon lang na siya ay 190 taong gulang. Bukod dito, marami sa mas lumang henerasyon ng mga sinaunang Diyos ay hindi katugma para sa kanya. Bilang karagdagan, batay sa kanyang nalalaman, siya lamang ang sinaunang Diyos ng lahing espiritual na ang edad ay hindi lalampas sa 200. Parang ang 10 tao sa kabilang panig ng laban sa sugal na ito ay matatalo ko lahat. Malamig na tumawa sa sarili ang Ancient God Ice Origin. Ang laban sa pagsusugal na ito ay magiging kanyang personal na yugto. Nakahinga ng kaunti ang mga nakababatang disipulong naruroon. Ang limitasyon ng edad na 200 taon ay agad na pinasyahan ang marami sa mga pinakamahusay na eksperto habang iniiwan ang natitira sa kanila ng isang hiwa ng pag-asa.
Ngunit sa sandaling ito, ang mga ulap sa itaas ay umungol at nagsalita ang isang pagod na boses. Ang matandang ito ay nagmamasid sa paligsahan ng Pure Spirit Sacred Water ngayon at nakatukoy na ng 5 pwesto. Habang nagsasalita ang boses, isang napakalaking ilusyon ng isang matandang lalaki ang namuo sa kalangitan. Agad na napatingin ang lahat sa larawang ito. Ang isang minurya ng mga pangunahing disipulo at ang Ancient God Elders ang tanging nakakilala sa figure na ito bilang 5th Elder ng spiritual race. Ang kanyang mga salita ay agad na nagpagulo sa mga tao. Napag-alaman na ang upper echelon ng spiritual race ay inoobserbahan ang Pure Spirit Sacred Water Contest at nakapili na ng ilang kandidato. Napuno na ang 5 sa mga pwesto, 5 pwesto na lang ang natitira para sa iba pa. Ancient God Ice Origin, True God Yulong, Francis, Yutong, Benjo. Ang 5 taong ito ay maaaring direktang lumahok sa sugal na laban sa pagitan ng 2 karera. May tumututol ba sa inyo? Ang mukha ng matanda ay nagpakita ng walang hanggan na kamahalan. Hindi. Ang mga taong likas na napili ay hindi tatanggihan ang napakagandang pagkakataon. Kahit sino ay maaaring makipagkompetensya para sa natitirang 5 pwesto. Nagpatuloy ang espiritual na lahi 5th Elder. Elder, babalik ako at maghahanda para sa laban sa pagsusugal, pagmamalaki ng Ancient God Ice Origin. Ang kanyang mga salita ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Mukhang ang Ancient God Ice Origin ay ang nag-iisang sinaunang Diyos na wala pang 200 taong gulang. Ang pinakamalakas na tao sa laban sa pagsusugal na ito ay malamang na siya. Siya ay tiyak na magdadala ng malaking kaluwalhatian sa espiritual na lahi. Hindi na itago ng mga disipulo ng espiritual na lahi ang kanilang paghanga at inggit habang nakatingin sila sa sinaunang Diyos na pinagmula ng yelo. Maaari kang pumunta. Kung mayroong anumang bagay na hindi mo naiintindihan, humingi ng patnubay mula sa isang spiritual race elder, magiliw na sabi ng elder sa langit. Sa Ancient Gods of the Spiritual Race, tanging ang Ancient God Ice Origin lang ang may karapatang makilahok sa laban sa pagsusugal. Top class din ang lakas ng Ancient God Ice Origin. Malaki ang pag-asa sa kanya ng lahing espiritual. Si Francis at ang 3 pang napili ay umalis din kaagad. Kung tutuusin, sumasali rin sila sa laban ng sugal. Ang kanilang mga kalaban ay ang 10 pinakamalakas na tao na maaaring ipadala ng Blazing Gold Race. May 2 buwan pa bago ang laban sa pagsusugal. Nais nilang lahat na madagdagan ng kaunti ang kanilang lakas upang maipakita nila ang isang mas mahusay na pagganap. Kuya Francis. Naabutan ni Angelica si Francis para sabay silang umalis. Bagamat ang laban sa pagsusugal ay may paghihigpit sa edad, wala itong paghihigpit sa paglilinang. Ang 5 natitirang pwesto ay malamang na karamihan ay kukunin ng rank 6 True Gods. Sa kabilang banda, si Angelica ay kaka-rating lang sa antas ng rank 5 Quasi-God, kaya natural na wala siyang pag-asa na makakuha ng pwesto. Nang makaalis na ang mga taong ito, muling nagsimulang umugong sa aktibidad ang gitnang plaza. Sa pagtatapos ng paligsahan para sa Pure Spirit Sacred Water, oras na para makipaglaban para sa mga pwesto sa koponan na sasali sa laban sa pagsusugal sa pagitan ng 2 karera. Ang laban sa pagsusugal ay itinakda para sa 2 buwan mamaya. Kung ginugol ni Francis ang oras na ito sa space-time rope dimension, magkakaroon siya ng 5 hanggang 6 na raang araw upang linangin. Swish! Nang lumitaw siya sa space-time rope, si Winford at ang Black Destruction Serpent Dragon ay parehong nasa gitna ng paglilinang. Sa ngayon, naabot na rin ni Winford ang antas ng rank 5 Quasi-God. Ipinadala ni Francis si Winford sa Ancient Dream Realm at nagayos ng lugar para makapasok siya. Pagkalipas ng ilang araw, may naghatid ng Pure Spirit Sacred Water mula sa spiritual race. Ito ang purong espiritong banal na tubig. Maingat na sinuri ni Francis ang transparent glass bottle sa kanyang kamay. Isang mapusyaw na asul na likido ang dahan-daang damaloy sa bote. Nang walang ibang salita, pumasok si Francis sa pag-iisa. Ang Pure Spirit Sacred Water ay may pinakamalaking epekto kapag kinuha pagkatapos ng isang pambihirang tagumpay, at ito ay ilang oras na mula noong siya ay naging isang sinaunang Diyos.
Pero bago niya ito gamitin, kailangan pa niya itong i-duplicate. Makalipas ang isang araw, natapos ang pagkopya, at nagsimulang mag-cultivate si Francis. Gulp! Pagkatapos uminom ng pure spirit sacred water, agad na naramdaman ni Francis ang isang nagyayelong likido na dumaloy sa kanyang dugo at kumalat sa kanyang katawan. Sa huli, ang malinaw na daloy ng enerhiya na ito ay natipon sa kanyang mga banal na yugto. Makalipas ang 20 araw, ang enerhiya sa paligid ng katawan ni Francis ay dahan-daang bumaba. Sa sandaling ito, kahit na ang mga sinaunang Diyos ng parehong antas ay hindi makakaunawa sa tunay na antas ng paglilinang ni Francis. Ito ay patunay na ang divine stage ni Francis ay ganap na na-stabilize at ang kanilang enerhiya ay ganap na pinagsama. Si Francis ay mayroon na ngayong ganap na kontrol sa kapangyarihang ito. Ang mga epekto ay kamangha-manghang. Ang mga epekto ng pure spirit sacred water ay higit na nalampasan ang inaasahan ni Francis. Natuklasan din niya na ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang layer ng madilim na pulang dumi. Ito dapat ang mga dumi na itinapon ng pure spirit sacred water mula sa aking dugo habang nililinis ang banal na katawan. Isang nag-iisip na tingin ang lumitaw sa mukha ni Francis. Karaniwan, pagkatapos maabot ang antas ng tunay na Diyos, ang banal na katawan ay hindi magkakaroon ng ganito karaming mga dumi. Gayunpaman, napakaraming pinatalsik ni Francis. Ang problema ay malinaw sa kanyang kadugo. Parang hindi ako naging maingat habang pinapalakas ang aking bloodline. Biglang naintindihan ni Francis. Ang kanyang bloodline ay orihinal na napakababang antas, ngunit ngayon ay nasa pinakamataas na libo ng 10,000 sinaunang lahi. Ito ay isang napakalaking pagkakaiba. Sa prosesong ito, ang kanyang dugo ay may maraming dumi na hindi kayang dalisean, at sila ay pinatalsik na ngayon. Kapag naalis ang mga dumi na ito, dapat na mabilis na lumakas ang aking bloodline. Tuwang-tuwa si Francis. Naranasan niya ang mga epekto ng pure spirit sacred water. Sa kanyang kakayahan sa pagkopya, ganap niyang kayang gawin ito ng maramihan. Siyempre, hindi niya hahayaang lumabas ang bagay na ito. Matapos ang pure spirit sacred water, pumasok si Francis sa ancient dream realm. Sa oras na ito, si Winfred ay nasa kalagitnaan ng pagpasok sa heavenly divine realm. Katatapos lang niyang i-condensing ang kanyang unang divine stage. Ngayon na ang kontrol ni Francis sa ancient dream realm ay tumaas ng husto, walang mga phenomena na makikita sa labas ng mundo. Pagkatapos makakuha ng kaunting dugo mula sa blood flame killing rays, umalis si Francis. Sa dimensyon ng space-time robe, inactivate ni Francis ang kanyang bloodline ng Ancient Blood Devil Son at nagpatuloy sa pagpino sa kanyang bloodline. Sa mga impurities na naalis, ang mga epekto ng pagpino ay mas mabuti. Si Francis ay may kagalakan sa kanyang mukha. Pagkalipas ng 2 buwan, ang bloodline ng Ancient Blood Devil Son ni Francis ay nakapasok sa nangungunang 500 sa 10,000 ancient races. Ito ay isang kamangha-manghang bilis na ikinagulat ni Francis. Pagkaraan, nagsimulang maunawaan ni Francis ang iba't ibang layunin pati na rin natutunan ang isa pang spatial na lihim na kasanayan, spatial shift. Ibinahagi ng spatial shift ang parehong likas na katangian ng instant movement, ngunit ang spatial shift ay naglagay ng higit na diin sa distansya, na nag-maximize sa distansya na maaaring maglakbay. Ang isang instant movement ay maaaring sumaklaw ng ilang daang libong li, ngunit ang isang spatial shift ay maaaring sumaklaw ng 1,000,000 li sa pinakamababa ang katumbas ng isang teleportation array sa ancient desolate realm of gods. Napakataas ng mga kinakailangan ng spatial shift. Ang isa ay kailangang magkaroon ng hindi bababa sa level 6 space intent. Si Francis ay kasalukuyang mayroong level 5 space intent, ngunit na-boost iyon sa level 6 sa tulong ng space-time robe. Ito ay sapat na upang matugunan ang mga pamantayan ng spatial shift. Sa sandaling ito, naiintindihan lamang ni Francis ang mga mahahalagang bagay ng spatial shift na kanyang ginaya at hinulaan sa kanyang isipan. Si Francis ay gumugol ng higit sa 500 araw sa space-time robe bago tuluyang umalis. Sa oras na ito, ang tanging tao na naroroon sa gitnang plaza ay ilang makapangyarihang spiritual race elders at ang mga batang disipulong nakikibahagi sa laban sa pagsusugal.
Ika-4 na Elder, ika-5 Elder. Si Francis ay namangha. Ipinapadala ng spiritual race ang 2 makapangyarihang ekspertong ito upang pamunuan ang grupo. Mukhang minamaliit niya ang kahalagahan ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat sa spiritual race. Pagkatapos ay sinimulan ni Francis na obserbahan ang iba pang miyembro ng koponan ng laban sa pagsusugal. Ang mga taong unang napili ay malinaw na naging mas malakas. Bilisan mo. Pinandilatan ng Ancient God Ice Origin si Francis, napakunot ang kanyang noo sa sama ng loob. Bilang pinakabatang Ancient God Genius ng spiritual race, siya ang alas para sa laban na ito sa pagsusugal. Bilang karagdagan, ang Ancient God Ice Origin ay nakaramdam ng ilang inggit at puot kay Francis, na direktang nakamit ang rank 6. Ito ay hindi lamang dahil si Francis ay nagpakita ng kakilakilabot na potensyal sa pamamagitan ng gawaing ito, ngunit dahil din kay Angelica, na labis na hinahabol ng Ice Origin, ay itinapon ang sarili sa dibdib ni Francis. Hindi siya pinansin ni Francis at sumama sa karamihan. Ilang sandali pa ay dumating na ang lahat. Elder, pwede na tayong umalis. Lumakad ang Ancient God Ice Origin sa harapan ng grupo, na parang siya ang kapitan ng squad. Manam. Ang espiritual na lahi ika-4 na Elder ay tumango. Swish. Ilang sandali pa, lumitaw sa kalangitan ang isang napakagandang asul at puting barkong pandigma. Agad na sumakay sa barko ang grupo at umalis. Swish. Ang asul at puting bapor na pandigma ay nag-activate ng isang defensive barrier bago nag-transform sa isang streak ng liwanag. Napakahalaga ng laban sa pagsusugal na ito. Dapat gawin ninyong lahat ang lahat ng inyong makakaya. Paalala ng ika-4 na Elder sa lahat. Ang Heaven Crystal Fire Spirit mismo ay napakahalaga, ngunit ang karangalan ng parehong lahi ay nasa linya din. Ang laban na ito ay makakaimpluwensya pa sa sitwasyon sa hinaharap sa pagitan ng 2 karera. Ang ugat na ito ay mas kapaki-pakinabang sa nagliliyab na gold race. Kung nakuha nila ang kanilang mga kamay sa ugat, maaari nilang malumpasan ang espiritual na lahi sa loob ng 1,000 taon. Tumango ang mga kalahok. Sa 2 buwang ito, nakatanggap sila ng personal na pagsasanay mula sa Elders of the Spiritual Race, at ang kanilang mga divine artifact ay na-upgrade at napabuti sa napakalaking gastos. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang lahat ng mga patakaran sa laban sa pagsusugal na ito. Para sa laban sa pagsusugal na ito, ang bawat karera ay magpapadala ng 10 tao na ipapadala sa pag-ikot. Kapag ang lahat ng 10 tao sa isang panig ay natalo, ang labanan ay matatapos, at ang Heaven Crystal Fire Spirit na ugat ay mahahati batay sa bilang ng mga tagumpay. After each battle, you can choose to continue fighting or rest. Siyempre, pinapayuhan ko kayong lahat na huwag ituloy ang laban, dahil kapag mahirap na ang kalagayan mo, maaari kang magdusa sa hamon ng Blazing Gold Race. Maaari kang tumanggi sa unang pagkakataon, ngunit sa pangalawang hamon, kailangan mong lumaban. Mataimtim na sinabi ng ika-4 na Elder. Elder, maging mahinahon. Batay sa alam ko, tanging ang Ancient God Gold Fury lang ang nakakatugon sa mga kinakailangan para sa laban na ito sa gilid ng Blazing Gold Race, at hindi siya kalaban para sa akin. Ang Ancient God Ice Origin ay nagbigay ng kumpiyansa ng ngiti. Ang laban sa pagsusugal na ito ang sandali para ipalaganap niya ang kanyang reputasyon sa Zilling Zone. Determinado ang Ancient God Ice Origin na manalo. 1280. Elder, maging mahinahon. Batay sa alam ko, tanging ang Ancient God Gold Fury lang ang nakakatugon sa mga kinakailangan para sa laban na ito sa gilid ng Blazing Gold Race, at hindi siya kalaban para sa akin. Ang Ancient God Ice Origin ay nagbigay ng kumpiyansa ng ngiti. Ilang beses na siyang nakipaglaban sa Ancient God Gold Fury. Ang lakas ng sinaunang Diyos Gold Fury ay mas mababa sa kanya. Bahagyang tumango ang Spiritual Race Elders. Batay sa kanilang nalaman, ang sitwasyon ay talagang tulad ng inilarawan ng sinaunang Diyos na pinagmula ng yelo. Gayunpaman, ang Blazing Gold Race ang nagmungkahi nitong laban sa pagsusugal, pati na rin ang paghihigpit sa edad na 200 taon. Kaya, ang mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ay medyo hindi mapakali.
Kahit na ang espiritual na lahi ay mukhang may kalamangan, ang espiritual na lahi elder ay hindi magiging pabaya kahit kaunti. Pinili nila ang kanilang pinakamahusay at tinulungan pa sila sa pagpapabuti ng kanilang lakas. Ang maagang pamamahagi ng Pure Spirit Sacred Water ay bahagyang dahil sa laban na ito sa pagsusugal. Ang Spiritual Race Elders pagkatapos ay nagpahayag ng higit pang impormasyon sa laban na ito sa pagsusugal. Ang dalawang lahi ay magpapadala ng kanilang 10 tao na maglalabas ng mga hamon sa isa't isa. Kung ang spiritual race ay may 1 tao na natitira kapag natapos na ang mga laban, ito ay makakakuha ng 60% ng Heaven Crystal Fire Spirit Vein habang ang Blazing Gold race ay makakakuha ng 40%. Kung ang espiritual na lahi ay may 2 tao na natitira, ito ay makakakuha ng 70% habang ang nagliliyab na gold na lahi ay makakakuha ng 30%. Kung ang spiritual race ay may 5 tao na natitira, ang Blazing Gold race ay walang makukuha. Hiniling ng Life Sacred Land ang panuntunang ito. Ang dahilan ay umaasa silang maaaring makakuha ng bahagi ng ugat ang magkabilang lahi upang hindi na lumala ang alitan ng dalawa. Sasabihin ko na ngayon ang pagkakasunod-sunod kung saan lalabas kayong lahat. Maaari pa rin nating baguhin ang pagkakasunod-sunod kung makatagpo tayo ng ilang espesyal na sitwasyon. Matagal nang nagpasya ang ika-4 na elder sa pagkakasunod-sunod kung saan lalabas ang lahat. Ang unang laban ay ang isa kung saan ang tagumpay ang pinakamadali, at ang manlalaban ay kailangang 1 taong may bloodline ng espiritual na lahi, kaya't sinagot ng tunay na Diyos na si Yulong ang responsibilidad na ito. Ang pangalawang tao ay isang babae ng ibang lahi na hindi nakilala ni Francis. Ang ikatlo ay ang sinaunang Diyos Ice Origin. Si Francis ay panglima. Sa madaling salita, pantay na ipinamahagi ng Spiritual Race Elders ang pinakamalakas nilang miyembro sa kanilang lineup. Ito ay upang maiwasan ang magkakasunod na pagkatalo na maaaring makapinsala sa moral. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari mo silang tanungin ngayon, kabilang ang tungkol sa paglilinang, patuloy ng ika-4 na elder. Ang ika-4 na elder ay ang pinakamataas na sinaunang Diyos ng lahing espiritual. Karaniwan, kahit na makipagkita sa kanya ay bihira. Ngunit ngayon, lahat ay nagkaroon ng pagkakataon na humiling ng patnubay mula sa isang rurok na sinaunang Diyos. Elder, hindi ko nagawang makapasok sa ika-8 antas ng Heaven Lightning Earth Mantra sa buong panahon. Isang kabataang may maitim na balat ang unang nagtanong. Ang landas ng paglilinang ay puno ng mga hindi alam. Sa bawat bagong taas, ang isa ay makakatagpo ng higit pang mga katanungan. Maging ang Ancient God Ice Origin ay naghihintay ng pagkakataon para sa elder na ito na pawiin ang kanyang kalituhan. Umupo si Francis sa gilid. Wala siyang pamamaraan sa paglilinang, kaya ang kanyang paglilinang ay napigilan. Bilang resulta, wala siyang mga katanungan o bottleneck na itatanong. Kahit na gawin niya, maaari lang siyang pumunta sa Ancient Dream Realm at magtanong sa Blood Flame Killing Race Patriarch. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata, at maraming kasanayan sa pakikipaglaban at lihim na galaw ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng mga ito ay mga diskarte na nahulaan niya mula sa paggamit ng kanyang kaliwang mata upang pagmasdan ang mga laban ng iba sa panahon ng paligsahan ng Pure Spirit Sacred Water. Ang sariling offensive technique ni Francis ay halos wala na sa panahon ngayon. Kasalukuyan niyang sinusubukang linangin ang 1 o 2 sa mga diskarteng ito o gamitin ang mga prinsipyong nagmula sa ilan sa mga mas mataas na antas na mga diskarte upang baguhin ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na pamilyar sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, 2 malalaking bulkan ang lumitaw sa paningin ng lahat. Ang lahat ng nasa barkong pandigma ay tila nasa sabik. Ang 2 bulkang ito ay nagbubuga ng nakapapasong ulap ng apoy, at sa pagitan ng 2 bulkang ito ay isang yugto na ilang libong li ang lapad at haba. Sa paligid nito ay may 5 entablado na nanunood. Nang dumating ang spiritual race, lumingon ang mga tao sa isa sa mga nanunood na platform na ito, puno ng puot ang kanilang mga mata. Ito ang mga tao ng Blazing Gold race. Ang nanunood na plataporma sa tabi ng Blazing Gold race ay may mas kaunting tao, ngunit ang mga tao rito ay may pinakamataas na katayuan. Sila ay mula sa Life Sacred Land.
Ang iba pang dalawang spectating platform ay para sa iba pang dalawang 5-star na paksayon ng Ziling Zone, Divine Tree Ocean at ang Heaven Shaking Alliance. Tulad ng para sa mga manunood mula sa mas maliliit na paksayon ng Ziling Zone, sila ay makakahanap lamang ng isang lugar upang mapanood sa paligid ng perimeter. Narito ka na sa wakas. Nagsimula pa akong isipin na ibabalik ng spiritual race ang Heaven Crystal Fire Spirit na ugat sa Blazing Gold Race. Isang elder ng Blazing Gold Race, ang kanyang madilim na gininto ang katawan na may bahid ng ilang itim na apoy na tato, ay nagsalita sa isang matunog na boses. Talagang marunong magbiro si Elder Jean. Ang Heaven Crystal Fire Spirit na ugat na ito ay hindi kailanman kabilang sa Blazing Gold Race. Ang ikaapat na elder ay mahinang tumawa. Halos hindi pa nila nakita ang mukha ng isa't isa bago ang dalawang kinatawan ng karera ay nagsimulang magtama ang ulo. Ang mga elder ay parehong nagsalita sa medyo banayad na tono, ngunit ang kahulugan ng kanilang mga salita ay malinaw bilang araw. Tahimik na ngumiti ang mga tao ng Divine Tree Ocean at ng Heaven Shaking Alliance. Ang tunggalian sa pagitan ng Spiritual Race at Blazing Gold Race ay hindi isa o dalawang araw na pangyayari. Kung hindi para sa Life Sacred Land na pinipigilan ang kanilang labanan, maaaring nagsimula na ang dalawang panig ng digmaan. Mga Ginoo, mangyaring manatiling kalmado. Hayaan ang lahat ay mapagpasyahan sa pamamagitan ng laban sa pagsusugal. Sa sandaling ito, ang namumunong kinatawan ng Life Sacred Land ay nagsalita upang paginhawahin ang init ng ulo sa magkabilang panig. Ang bawat naruroon ay nagpapanatili ng kaunting paggalang sa Life Sacred Land. Siya yun. Tumingin si Francis sa pinagmamasdan na plataporma ng Life Sacred Land at nakitang ang tagapagsalita ay walang iba kundi ang amo ni Walter, ang kulubot na elder. Ito rin ang elder na pinakamadalas niyang nakausap sa Life Sacred Land. Bukod sa elder, si Francis, ay nakita rin ang quasi-god Lorcan, Walter, at Kai. Samantala, ang mga taong ito ay nakatingin din kay Francis. Sa ibang lugar, ang iba ay nagmamasid din sa mga miyembrong ipinadala ng espiritual na lahi. Parehong ang spiritual race at ang Blazing Gold Race ay may eksperto sa sinaunang Diyos, ngunit ang sinaunang Diyos Ice Origin ay dapat na medyo mas malakas. Tingnan mo doon. Ang kabataang iyon na may malapilak na buhok na parang panaginip ay kay Francis na kamakailan ay naging usap-usapan sa Ziling Zone. Talagang kakaiba ang buhok at mata niya. I wonder what kind of special bloodline caused it. Ang mga mata ng lahat ay mahalagang lumipat sa pagitan ng Ancient God Ice Origin, Francis, at True God Yulong. Ang Ancient God Ice Origin ay ang nag-iisang sinaunang Diyos, kaya siya ang ace card para sa spiritual race. Ang tunay na Diyos na si Yulong ay isang pinakamataas na rank 6 na ang enerhiya ay umabot sa antas ng sinaunang Diyos. Siya ay naging isang sikat at makabuluhang individual sa loob ng ilang panahon ngayon. Para kay Francis, puro reputasyon, nalampasan niya ang dalawa pa, ngunit hindi gaanong tao ang nakakita sa kanya na lumaban. Siya ay tunay na nasa rank 6, ngunit sino ang nakakaalam kung direkta niyang naabot ang rank 6 o kung ang espiritual na lahi ay gawa-gawa ito. Isang medyo malakas at nagdududang boses ang bumangon mula sa Blazing Gold Race. Ito ay totoo. Pagkatapos ng lahat, ang direktang pagpasok sa rank 6 ay napakaganda. Kahit na ang mga henyo ng Sacred Lands ay hindi makakamit ang gayong gawain. Kaya, ang karamihan ng mga tao ay nagdududa pa rin tungkol sa bagay na ito. Francis. Ang mga mata ng Blazing Gold Race Elder ay tumigil din kay Francis ng ilang sandali. Ang naglalagablab na gintong lahi ay nagpadala ng isang sinaunang Diyos noong nakaraan upang harangin at patayin si Francis, ngunit hindi nagtagal, nawala sa kanila ang pagkilala sa sinaunang Diyos na ito. Ang mga taong sumunod sa sinaunang Diyos na ito ay hindi rin alam kung ano ang nangyari dahil wala sa kanila ang aktwal na nakakita ng labanan sa pagitan ng isang armadong lalaki at ni Francis. Ang tatak ng kaluluwa na iniwan ng isang armadong lalaki sa Blazing Gold Race ay hindi nawala. Nangangahulugan ito na siya ay buhay pa. Ngunit ang katotohanan na hindi siya nakabalik sa Blazing Gold Race ay nag-iwan sa itaas na echelon ng Blazing Gold Race na lubhang naguguluhan. Whoosh! Whoosh!
Ang mga tao ng spiritual race ay lumabas sa kanilang barkong pandigma at bumaba sa kanilang sariling spectating platform. Elder, mangyaring maging mahinahon. Ang aming espiritual na lahi ay nakatitiyak na tagumpay sa laban na ito sa pagsusugal, at pagkatapos ay ang Blazing Gold Race ay hindi magkakaroon ng mukha na magpatuloy sa pagkilos ng walang pakundangan. Bulong ng sinaunang Diyos Ice Origin sa ika-4 na Elder. Bagamat mahina siyang nagsalita, naririnig ng lahat ng nasa Blazing Gold Race. Maliban sa mataas na echelon ng Blazing Gold Race at ilang eksperto, ang iba sa mga miyembro ay umungol sa galit. Ancient God Ice Origin, parang ugali mo pa ring magsalita ng malaki. Ang nakaputing damit at tuwid na likod na Ancient God Gold Fury ay malamig ng inisyan. Dahil dumating na ang espiritual na lahi, magsimula na tayo. Si Elder Jin ng Blazing Gold Race ay walang pakialam sa mga salita ng Ancient God Ice Origin. Ang bawat isa ay agad na nagsimulang magdaldalan sa isa't isa. Malinaw na interesado sila sa laban na ito sa pagsusugal. Ang laban sa pagsusugal na ito ay hindi lamang isang pagkakataon upang masaksihan ang lakas ng kabataang henerasyon ng 25-star na paksayon. Matutukoy ng resulta kung sino ang mas malakas sa pagitan ng dalawang magkaaway na paksayon at maaaring magpasya pa sa hinaharap na bubuo ng Zilling Zone. Maaaring magsimula na ang laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang karera. Ang bilang ng mga taong natitira ay magdedesisyon kung paano nahahati ang ugat ng Heaven Crystal Fire Spirit. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ng boses ng kulubat na matanda. Sa sandaling ito, ang lugar sa paligid ng fighting stage ay tila sumabog. Thuish. Ang tunay na Diyos ng lahing espiritual na si Yulong ang unang umakyat sa entablado. Batay sa utos ng spiritual race elder, kailangan ng true God na si Yulong na hamanin ang pinakamataas na rank 6 true God sa kalabang panig at talunin siya. Ito ay magtataas ng moral ng espiritual na lahi. Matapos pagmasdan ng Kalabang Squad, itinuro ng True God na si Yulong ang isang kabataang nakadamit na ginto ng Blazing Gold Race. Whoosh! Ang kabataan ng Blazing Gold Race ay tila napangiti ng bahagya bago tumalon sa entablado. Nagsimulang mag-away ang dalawa ng walang sabi-sabi. Ding-ding! Bang! Inilabas ng dalawa ang kanilang mga banal na sandata mula sa simula ng labanan. Ang bloodline ng spiritual race ay mahusay sa depensa, at ang tunay na Diyos na si Yulong ay isang mahusay na umaatake. Ang kabataang nakadamit ng ginto ng Blazing Gold Race ay isang dalubhasa sa paglilinis ng katawan na bihasa sa opensa at depensa. Ngunit sa usapin ng depensa, ang bloodline ng Blazing Gold Race ay walang katulad na espesyal na epekto sa bloodline ng spiritual race. Dragon Form / Ang tunay na Diyos na si Yulong ay naglaslas gamit ang kanyang saber, na nagpakawala ng isang malakas na talim na gawa sa nagyayelong kristal. Nagulat ang mukha ng kabataan ng Blazing Gold Race nang agad niyang i-activate ang kanyang secret defensive technique. Ang kanyang katawan ay nagningning ng gininto ang kinang at pagkatapos ay naging isang napakalaking bundok ng gintong apoy. Kung mangyayari ang mga bagay tulad ng inaasahan, ang tunay na Diyos na si Yulong ay tiyak na mananalo sa unang labanan. Ang espiritual na lahi ika-4 na elder ay mahinang ngumiti pagkatapos mag-obserba ng ilang sandali. Mukhang matatalo pa tayo sa unang laban. Walang magawa ang isang kabataang may dark golden skin sa Blazing Gold Race side at umiling. Hindi ba? Masaya ang espiritual na lahi para maharap natin sila ng mas malaking dagok sa susunod. Ang sinaunang Diyos na Gold Fury ay nagbigay ng walang ingat na ngiti. Siguraduhin mo lang na hindi ka masyadong mabisyo na hindi mo man lang ako bibigyan ng pagkakataong umakyat. Tinukso niya ang binata na may dark golden skin. Sa sandaling ito, sa entablado, itinulak ng tunay na Diyos na si Yulong ang kanyang bloodline sa limitasyon at pinakawalan ng hindi mabilang na mga blades ng yelo gamit ang kanyang saber. Ang buong entablado ay nababalot ng makapal na patong ng puting malakristal na liwanag. Boom! Bang! Ang kabataang nakasuot ng gininto ang damit ng Blazing Gold Race ay pinalipad palabas. Ang unang round, tagumpay sa espiritual na lahi. Inihayag ng kulubat na elder ng Life Sacred Land. Nagbulungan ang mga tao sa daldalan.
Ang spiritual race ang nanalo sa unang laban, at ang ancient god Ice origin of the spiritual race ay mas malakas kaysa ancient god Gold Fury of the blazing gold race. Batay sa sitwasyon, ang spiritual race ang dapat na panalo sa laban na ito sa pagsusugal. Walang garantiya tungkol dyan. Sa 10 versus 10 battle na ito, napakahalaga ng diskarte. Kung ang Blazing Gold Race ay magpapadala ng ilang tao para maubos ang Ancient God Ice Origin, ang Ancient God Gold Fury ay may pagkakataon na talunin ang Ancient God Ice Origin at baligtarin ang sitwasyon. Ang mga manunood ay nagpahayag ng kani-kanilang opinyon. Ang unang round ay isang tagumpay para sa espiritual na lahi. Sa pagsisimula ng ikalawang round, isang maapoy at kurbadang babae ng Blazing Gold Race ang umakyat sa entablado. 1281. Naglakas loob ka bang makipaglaban sa akin? Buong pagmamalaking tumayo sa entablado ang babae mula sa Blazing Gold Race at itinuro ang isa sa mga miyembro mula sa Spiritual Race. Tunay na Diyos Yulong. Ang taong pinili ng nagninangas na babaeng ito ay walang iba kundi ang tunay na Diyos na si Yulong, nakakaranas lang ng matinding laban. Ang tunay na Diyos na si Yulong ay isang pinakamataas na eksperto sa rank 6. Ang kanyang lakas ay tiyak na malayo sa maapoy na babaeng ito. Gayunpaman, ang tunay na Diyos na si Yulong ay kasalukuyang natatakpan ng mga sugat at pagod. Sa ganitong estado, natural na hindi siya mapapantayan. Para sa kapakanan ng mas malaking sitwasyon, tinanggihan ng tunay na Diyos na si Yulong ang hamong ito at piniling magpahinga. Lahat ba ng mga lalaki ng espiritual na lahi ay kulang sa lakas ng loob? Ang nagninangas na babae ng Blazing Gold Race ay hinisya ng 10 miyembro ng Spiritual Race, bahagyang nanginginig ang kanyang maayos na dibdib. Pagkatapos ay lumapit ka at kalabanan ako. Ang maapoy na babae ay pumili ng ibang tao. Okay. Sa sandaling itinuro ng nagninangas na babae si Yutong, tumalon siya sa entablado. Boom! Agad na nagsalubong ang dalawang aura na nanginginig sa langit. Divine Power ay mas malakas kaysa sa akin. Ang ekspresyon ni Yutong ay naging mabagsik habang ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Pinili ng nagninangas na babae na labanan ng tunay na Diyos na si Yulong, ngunit tinanggihan ng espiritual na lahi ang labanang ito. Pagkatapos ng panlilibak sa espiritual na lahi, pinili ng nagninangas na babae na labanan si Yutong. Medyo nakakahiya kung tumanggi siyang makipaglaban. Bukod dito, si Yutong ay sabik na ipakita pa rin ang kanyang mga kakayahan, kaya hindi niya maingat na napansin ang kanyang kalaban bago tumalon sa entablado. Ngayon, lumilitaw na ang maapoy na babaeng ito ay medyo mas malakas kaysa sa kanya. Pumalakpak. Biglang sumabog ang lugar na kinatatayuan ng nagninangas na babae. Pagkaraan ng ilang sandali, ang babaeng ito ng Blazing Gold Race ay sumugod sa gilid ni Yutong. Kasabay nito, isinaaktibo niya ang kanyang bloodline habang ang kanyang kanang kamay, na may suot na itim na guwantes, ay sumabog sa galit ng isang bulkan kay Yutong. Bees. Inactivate ni Yutong ang kanyang sariling bloodline at na-neutralize ang pag-atake ng nagninangas na babae na ito bago simulan ang kanyang sarili. Ding-ding. Bang! Nagsagupaan ang dalawa, at ang nagninangas na babae ay parang gintong tigre ng apoy, ang kanyang mga atake ay mabangis at nagbabanta. Nakita na ng mga manunood na malamang na matatalo ang spiritual race. Ang 10 mandirigma ng espiritual na lahi ay lahat ngumisi. Ang maapoy na babaeng ito ay hindi kasing lakas ng True God na si Yulong, ngunit siya ay napakalakas pa rin. Sandali lang, at ako na ang bahala sa kanya. Ungol ni Benjo, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa pagnanais na lumaban. Gawin mo ang iyong makakaya upang masugitan siya at mapagod siya. Agad na nag-message kay Yutong ang Ancient God Ice Origin. Bahagyang kumunat ang noo ni Yutong sa pag-aatubili. Pagsasandatang Crystal Spirit. Umungol si Yutong, ang kanyang katawan ay namumula sa puting malakristal na ambon na hindi nagtagal ay naging iba't ibang uri ng armas. Ang mga sandata ng kristal sa paligid niya ay sumama sa kanyang mga pag-atake, na medyo nabaligtad ang sitwasyon. Gayunpaman, ang nagninangas na babae ay may sariling mga baraha upang laruin. Matapos makipaglaban ng mahabang panahon, sa wakas ay natalo si Yutong.
Ngunit ang babae ay medyo bumuti. Puno ng malalang sugat ang buong katawan niya. Ang ikalawang round, tagumpay ng Blazing Gold Race. Ang kulubot na elder ng Life Sacred Land ay nagpahayag. Ang unang taong ipinadala ng espiritual na lahi ay napakalakas at nanalo sa unang tagumpay, ngunit ang nagliliyab na gold na lahi ay hindi mahina, na nagpadala ng isang makapangyarihang tao upang manalo ng tagumpay para sa kanilang sariling panig. Walang panig ang lumalabas na mahina. Ito ay sulit na panoorin. Ang mga ito ay talagang 25 star na paksayon. Ang parehong lahi ay dinadagsa ng mga eksperto. Agad namang natuwa ang mga manunood. Matapos manalo sa isang laban, pinili ng nagninangas na babae ng Blazing Gold Race na magpahinga. Sumunod ay ang pangalawang tao mula sa espiritual na lahi. Isang medyo maselang babae. Tulad ng iniutos ng upper echelon ng spiritual race, pumili siya ng miyembro ng Blazing Gold Race na mukhang mahina. Saglit na nag-away ang dalawa, at kalaunan ay nanalo ang maselang babae mula sa spiritual race. Ang spiritual race ay natalo na ngayon ng isang laban habang ang Blazing Gold Race ay natalo ng dalawa. Tunay na Diyos Miggy, umalis ka na. Tumahol si Elder G ng Blazing Gold Race. Naiintindihan. Isang medyo chubby na kabataan ng Blazing Gold Race ang tumalon sa entablado. Francis, maglakas loob ka bang makipaglaban? Ang mabilog na mukha ng chubby na binata ay pinalamutian ng isang nakakalokong ngiti. Siya ang number 1 pick rank 6 nanograms Blazing Gold Race, at ang Blazing Gold Race ay nagbigay sa kanya ng isang espesyal na misyon para sa laban na ito sa pagsusugal, talunin si Francis. Ang layunin ng Blazing Gold Race ay tiyaking walang pagkakataon si Francis na ipakita ang kanyang mga kasanayan sa laban na ito sa pagsusugal. Sa ganitong paraan, hindi lang nila masisira ang reputasyon ng spiritual na lahi ngunit maaapektuhan din ang ugali ni Francis kaya bumaba ang kanyang potensyal. Aalis si Francis. Ngunit ang kanyang kalaban ay ang tunay na Diyos na si Miggy. Malamang natatanggi si Francis sa labanan. Pagkatapos ng medyo nakakainip na laban mula noon, ang Blazing Gold Race ay nagpapadala na ngayon ng True God Miggy, at hinamon niya si Francis ng spiritual race. Agad na tumutok ang mga manunood sa entablado. Hey! Ang tunay na Diyos na si Yulong ay mahinang tumawa sa sarili. Medyo pamilyar siya sa tunay na Diyos na si Miggy. Ito ang pinakamagandang pick na rank 6 True God ng Blazing Gold Race. Gayunpaman, ang True God na si Yulong mismo ay isang outstanding pick rank 6 True God of the spiritual race, ngunit hindi man lang siya makatagal ng 10 galaw laban kay Francis. Kaya, naniniwala siya na ang tunay na Diyos na si Miggy ay gumawa ng pagkakamali. Makikipaglaro ako sa iyo. Nakangiti si Francis habang umaakyat sa stage. Si Francis ay naiinip na. Naku, panglima siya sa pila at hindi na unang umakyat. Ang pagkatalo sa isang tao ay kikita siya ng 20,000 puntos ng kontribusyon. Nang makita niya itong mataba, 20,000 kontribusyon na puntos lamang ang nakikita ni Francis na inihahatid sa kanyang pintuan. Boom! Ang True God na si Miggy ay agad na nag-activate ng kanyang Blazing Gold Race bloodline. Ang mga gintong inscription ay nagsimulang gumapang sa kanyang katawan habang ang nagninangas na gintong apoy ay umaalingaw-ngaw sa buhay. Ang Blazing Gold Race ay nireranggo sa ika-21 sa mga sinaunang linya ng dugo, at ang dugong ito ay nagdulot ng napakalaking presyon kay Francis. Nagliliyab na Cloud Bomb. Matapos ay activate ang kanyang bloodline, ang tunay na Diyos na si Miggy ay bumangon sa hangin at hinampas ang 2 palad. 2 gininto ang palad ng apoy na natatakpan ng mga larawan ng mga ulap na bumaril pasulong na may momentum na tumataob sa bundok. Water Lightning Sacred Palm. Inactivate ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body, binago ang kanyang 5 Elements Divine Power sa Water Tribulation Lightning Energy, at pinaputok ang kanyang sariling palad. Mukhang hindi masama ang swerte mo. Alam mo talaga ang water intent na makakalaban ng apoy. Sinuri ng tunay na Diyos na si Miggy si Francis na may mapaglarong ngiti. Si Francis ay medyo hindi kapanipaniwala para sa isang taong kakapasok lang sa rank 6.
Ngunit ang tunay na Diyos na si Miggy ay isa sa pinakamahusay na pinakamataas na rank 6 true gods, at naramdaman din niya na ang bloodline ni Francis ay napakababa. Kaya, tiyak ang pagkatalo ni Francis. Golden Light Sagradong Katawan. Ang tunay na Diyos na si Miggy ay nag-activate ng sarili niyang espesyal na konstitusyon. Agad na sumabog ang kanyang katawan sa nakakasilaw na gintong liwanag. Ito, kasama ang kanyang matambok na figure, ay ginawa siyang parang isang gintong Buddha. Ang pisikal na enerhiya na maaaring sugpuin ang lahat ng bagay ay nilamon si Francis. Isang pisikal na katawan ng halos antas ng sinaunang Diyos. Lumubog ang mga mata ni Francis. Ang kanyang sacred lightning body ay walang bentahe kapag nakikipaglaban sa sariling pisikal na katawan ng tunay na Diyos na si Miggy. Boom! Matapos ay activate ang Golden Light Sacred Body, ang tunay na Diyos na si Miggy ay bumaril patungo kay Francis na parang gintong bundok. Ang mga eksperto sa pagpapadalisay ng katawan ay likas na sanay sa malapitang labanan. Ang tunay na Diyos na si Miggy, ang kanyang katawan na puno ng nagbabagang apoy, ay malapit ng makabangga kay Francis. Swish! Ang mga spatial blurs ay nagsimulang magpatong sa katawan ni Francis. Ilang sandali pa, nawala siya sa paningin ni tunay na Diyos na si Miggy. Whoosh! Ang tunay na Diyos na si Miggy ay lumipad sa mismong posisyon na inookupahan ni Francis ilang sandali lang ang nakalipas. Sa likod ko, nabalisa ang isipan ng tunay na Diyos na si Miggy. Sa oras na lumingon siya, nagpaputok na ng palad si Francis. Boom! Bang! Ginawa ng tunay na Diyos na si Miggy ang lahat ng kanyang depensa upang harangan ang pag-atake ni Francis. Nag-aapoy ang apoy at tubig sa kanyang katawan, dahilan para tumaas ang singaw sa hangin. Space Intent. Ang mga mata ng tunay na Diyos na si Miggy ay kumislap. Bagamat maaari rin niyang gamitin ang Space Intent, hindi niya magawa ang ginawa ni Francis. Saan ka nakatingin? Ang boses ni Francis ay umalangaw-ngaw sa tainga ng tunay na Diyos na si Miggy. Boom! Isa pang malakas na pag-agos ng Water Tribulation Lightning Divine Power ay lumabas mula sa likod ng True God na si Miggy. Damn! Medyo nagalit si Miggy. Bilang isang dalubhasa sa pagpapadalisay ng katawan, mayroon siyang makapangyarihang katawan, at ang kanyang mga pag-atake ay napakatindi at mabangis. Ngunit maaaring gamitin ni Francis ang Space Intent at maiwasan lamang ang direktang komprontasyon. Hindi ko akalain na si Francis ay may malalim na kaalaman sa Space Intent. Mukhang nasa hangin pa rin ang kinalabasan ng labanang ito. Namangha lahat ang mga nanunood. Ang isang taong may makapangyarihang Space Intent ay talagang may nangingibabaw na kalamangan sa bilis. Dahil dito, nagkaroon na si Francis ng kakayahang makipaglaban sa tunay na Diyos na si Miggy. Ikaw ang may gusto nito. Ang ekspresyon ng tunay na Diyos na si Miggy ay naging mahigpit at marangal. Swish! Isang pulang-pula na saber ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang talo may 1 metro ang haba at may matingkad na imahe ng isang gintong dragon na nakasulat dito. Ibinuhos ni Miggy ang kanyang divine power sa saber. Sa isang iglap, isang madugong apoy ang lumabas mula sa sable at sumanib sa gininto ang apoy sa katawan ni True God Miggy, na bumubuo ng napakalaking flame dragon na pumulupot sa paligid ng True God na si Miggy. Ang enerhiyang ito. Isang dekalidad na banal na sandata. Naningkit ang mga mata ni Francis. Lumilitaw na ang blazing gold rays ay may mataas na pag-asa sa tunay na Diyos na si Miggy. Talagang binigyan nila siya ng mataas na kalidad na banal na sandata. Habang pinipigilan ang kanyang cultivation, napakahirap para kay Francis na talunin ang pinakamataas na rank 6 True God. At ngayon, ang tunay na Diyos na si Miggy ay nagpahayag din ng mataas na kalidad na banal na sandata. Mga langit, ito ay isang mataas na kalidad na banal na sandata. Tapos na si Francis. Nagkagulo ang mga tao. Nagsisimula na ring mag-alala ang mga manlalaban ng espiritual na lahi. Alam nilang lahat na si Francis ay hindi nagmula sa anumang mahusay na background, at sa panahong nakilala nila siya, hindi pa nila siya nakitang kumuha ng anumang uri ng divine artifact. Ngayon na ang tunay na Diyos na si Miggy ay naglabas ng isang dekalidad na banal na sandata, ang kanyang lakas ay katumbas ng isang ranggo ng 7 sinaunang Diyos.
Kung ganoon, tapusin na natin ito. Unti-unting humina ang aura ni Francis. Nagpapayag. Naniniwala ang tunay na Diyos na si Miggy na sumusuko na si Francis at hindi niya maiwasang mapasanggal sa panunuya. Ngunit ilang sandali pa, isang malakas na eye intent ang bumaril mula sa silver eye ni Francis. Masayang sumayaw sa hangin ang buhok ni Francis, ang bawat pilak na hibla ay dumadaloy na may maraming kulay. Alab ng kidlat ng tribulation eye. Nakatutok ang mata ni Francis, ang imahe ng puting kidlat na apoy na nabuo dito. Kakrak. Isang mapangarapin na ambon ang bumaril, at isang pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kaluluwa ni tunay na Diyos na si Miggy. Ito ay... Bago pa magkaroon ng oras si Miggy na mag-react, nawalan siya ng malay dahil sa matinding sakit. Maging ang kanyang banal na sandata ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Boom! Bang! Inilabas ni Francis ang isang palad, pinaalis ang tunay na Diyos na si Miggy sa entablado. Natalo ang tunay na Diyos na si Miggy. Natahimik ang buong paligid. Ang tunay na Diyos na si Miggy, na humawak ng lubos na kapangyarihan sa pagkuha ng kanyang mataas na kalidad na banal na sandata, ay talagang natalo kaagad. Paano ito nangyari? Napakalakas ng kanyang eye bloodline. Agad nitong tinalo ang tunay na Diyos na si Miggy. Ang mata na iyon ay hindi mas mahina kaysa sa isang inapo ng isa sa 8 Great God Eyes. Ang mga nakakabinging dagandong ay agad na nagmula sa paligid ng labanan. Namangha ang lahat sa nakamamanghang pagbaliktad na ito. Sa sandaling ito, ang spiritual race ay natalo lamang ng isang laban habang ang blazing gold race ay natalo ng 3. Higit pa rito, ang sinaunang Diyos na pinagmula ng yelo ng espiritual na lahi ay mas malakas kaysa sa sinaunang God Gold Fury ng blazing gold race, at ang kanilang laban ay darating pa. Sa larong ito sa pagsusugal, ang espiritual na lahi ay masasabing may ganap na kalamangan. 1282. Si Yutong lang ng spiritual race ang natalo, at kung bibilangan natin ang true God na si Miggy ng blazing gold race na naglabas ng challenge kanina lang pero talagang natalo, ang blazing gold race ay natalo ng 3 laban ngayon. Ngayon, kung ang Ancient God Eyes origin ay lumabas doon at matalo ang isang tao, ang blazing gold race ay matatalo ng 4 na laban. Ang mga spectating factions ay ang lahat ng abula sa daldalan at pagtataka. Walang inaasahan ang pag-unlad na ito, at ang pangunahing pinagmumula ng kanilang pagkabigla ay walang iba kundi ang maalamat na henyo na direktang nakamit ang rank 6. That scoundrel. Ang kulubat na elder ng Life Sacred Land ay walang magawang ngumiti. Sa pagitan ng dalawang karerang ito, ang isa ay tiyak na mananalo habang ang isa ay tiyak na matatalo, ngunit umaasa siya na ang pagkakaiba ay hindi magiging masyadong malaki upang ang dalawang karera ay mapanatili ang isang ekwilibriyo. Gayunpaman, ang hitsura ni Francis ay lubhang nakasire sa balanseng ito. Mayroon siyang napakalakas na soul eye bloodline. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Blazing Gold Race ay nasa masamang kalagayan. Orihinal nilang pinlano para sa tunay na Diyos na si Miggy na talunin kaagad si Francis at pigilan siyang magpakita ng anumang kakayahan sa laban na ito sa pagsusugal, ngunit sa huli, pinalakas lang nila ang reputasyon ni Francis. Ngunit kahit na natalo ni Francis ang tunay na Diyos na si Miggy, ang Blazing Gold Race pa rin ang huling mananalo. Dahil sa pag-iisip na ito, medyo gumaan ang loob ng upper echelon ng Blazing Gold Race. Mga hanggal kayo. Pinagalitan ng kabataang may maitim na gininto ang balat ang iba pang lumalaban sa Blazing Gold Race. Ang iba pang mga mandirigma ay galit na galit, ngunit hindi sila nang ahas na sumagot. Sa susunod, pupunta ako. Isang malamig at madilim na liwanag ang sumilay sa mga mata ng madilim na gininto ang kabataan. Manam, ipapalabas natin ang Ancient God Gilded Gold. Umalangaw-ngaw sa isipan ng mga manlalaban ang boses ng isang Blazing Gold Race Upper Echelon member. Ang Blazing Gold Race fighter ay nagulat lahat sa utos na ito. Sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo ang espiritual na lahi. Hindi napigilan ng Ancient God Gold Fury na mapangiti. Sa kabilang panig, ang tagumpay ni Francis ay nagdulot sa kanya ng paghanga ng iba pang manlalaban ng espiritual na lahi. Mabuti.
Francis, kasama mo at ng Ancient God Ice Origin, ang aking spiritual race ay tiyak na mananalo ng isang malaking tagumpay. Sabi ng spiritual race 5th Elder sa isang tuwang-tuwa na boses. Bahagyang napakunot ang noo ni Ancient God Ice Origin sa discomfort. Ang laban sa pagsusugal na ito ay malinaw na ang kanyang yugto, ngunit nagawa ni Francis na makuha ang limelight sa unahan niya. Ngunit ang susunod na round ay ang aking turn. Nahirapan ng Ancient God Ice Origin na pigilan ang kanyang pananabik. Sa pagkakataong ito, pipili siya ng dalawang mas mahihinang miyembro ng Blazing Gold Race, tinatalo ang dalawa sa sunod-sunod para ganap na madaig si Francis. Ngunit sa sandaling ito, ang boses ng espiritual na lahi ika-4 na elder ay parang tubig ng yelo na bumabasa sa kanyang katawan. Ancient God Ice Origin, hintayin mo muna. Hayaan mo muna si Benjo. Ang pang-4 na elder ay may reserbadong ekspresyon, ang kanyang malalim na mga mata ay patuloy na tumatama sa nagliliyab na gold race. Sa lohikal na pagsasalita, ang Blazing Gold Race ay dapat na nagalit at nahuli sa pagkatalo ng tunay na Diyos na si Miggy, ngunit ang mga miyembro nito ay mabilis na kumalma, at lahat sila ay mukhang may tiwala at panatag. Upang maging maingat, nagpa siya ang Spiritual Race 4th Elder na ibalik sa posisyon ang Ancient God Ice Origin. Kung gayon, pupunta ako. Nakangiting tumalon si Benjo sa entablado. Kahit na wala siyang bloodline ng spiritual race, napakalakas pa rin niya. Ikaw, lumapit ka at makipaglaro sa akin. Diretso na tinitigan ni Benjo ang nagninangas na babaeng iyon ng Blazing Gold Race. Tumanggi ako. Mabilis at tiyak ang tugon ng nagbabagang babae. Malinaw niyang nasasabi kung gaano kalakas si Benjo. Sa kanyang kalagayan, hindi siya katapat nito. Sa pagtanggi sa kanyang hamon, maaari lamang pumili si Benjo ng iba. Ang katabi mo ba ay nangangahas na umakyat sa entablado ng pakikipaglaban? Lumipat ang mga mata ni Benjo sa madilim na gininto ang lalaki sa tabi ng nagninangas na babae. Naramdaman niya na ang lalaking ito na may maitim na gininto ang balat ay napakalakas at maaaring magsilbing angkop na kalaban. Ang lalaking ito ay may medyo madilim na ekspresyon at malamig na mga mata, at medyo nakatayo din siya sa harap ng iba, na medyo halata sa kanya. Ancient God Gilded Gold, maaari ka nang umakyat ngayon, bulong ng Ancient God Gold Fury at mahinang tumawa. Okay. Ang mga mata ng sinaunang Diyos Gilded Gold ay naging matalas at mabangis habang siya ay lumipad papunta sa entablado. Ngayon, maaari kang maging stepping stone para kay Benjo. Si Benjo ay tila nahihirapang lumaban. Ganun ba? Ngumisi ang sinaunang Diyos na Gilded Gold, habang pinapakawalan niya ang lakas ng kanyang divine stage. Boom! Itong nanginginig sa langit at nangingibabaw na enerhiya ay malinaw na sa isang sinaunang Diyos. Ito ay sinaunang Diyos. Ang mukha ni Benjo ay nanlamig sa gulat, at ang kanyang katawan ay nanginag. Anong nangyayari? Sino ang kabataang iyon? Ang Blazing Gold Race ay may isa pang eksperto sa sinaunang Diyos. Gulat na sigaw ng mga manunood sa paligid. Ang nag-iisang sinaunang Diyos ay magkakaroon ng napakalaking epekto sa estado ng laban. Sa orihinal, ang espiritual na lahi ay may ganap na kalamangan, ngunit ngayon, ang espiritual na lahi ay tila matatalo. Mayroon silang isa pang sinaunang Diyos. Bukod sa ika-4 na elder, ang pinakamataas na echelon ng espiritual na lahi ay tumayo lahat, ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay napalitan ng pagkalungkot at pag-aalala. Kaya iyon ang nangyayari. Ang nagliliyab na gold race ay nagtatago ng isa pang eksperto sa sinaunang Diyos. Ang Blazing Gold Race ang nagmungkahi ng laban sa pagsusugal na ito. Naghinala ang espiritual na lahi tungkol dito, dahil ang panukala ay malinaw na para sa kalamangan ng espiritual na lahi, ngunit kung hindi ito sumang-ayon, ito ay lilito na masyadong mahiyain. Ngunit hindi nila naisip na ang naglalagablab na lahing ginto ay magtatago ng isa pang sinaunang Diyos. Elder, please be at ease. Itong Blazing Gold Race Ancient God na ito ay dapat na nakalusot kamakailan lamang. Kaya ko siyang harapin. Bulong ng Ancient God Ice Origin.
Hanggat ipinadala nila ang kanilang mga mandirigma sa tamang pagkakasunod-sunod, ang Ancient God Ice Origin ay mayroon pa ring pagkakataon na makitungo sa dalawang sinaunang Diyos. Tama. Ipaubos ni Francis ang sinaunang Diyos na ito at pagkatapos ay pilitin siya ng sinaunang Diyos Ice Origin sa labanan at tapusin siya. Marami sa mga lumalaban sa espiritual na lahi ang agad na umaasa sa sinaunang Diyos na pinagmula ng yelo. Si Francis ang pinakamalakas na hindi sinaunang Diyos sa kanilang koponan. Magagawa niyang sakta ng isang sinaunang Diyos na kamakailan lamang ay nakalusot. Ipapadala ang Ancient God Ice Origin para tapusin ang trabaho. Sa ganitong paraan, ang espiritual na lahi ay magkakaroon pa rin ng kalamangan. Sa sandaling ito, ang Ancient God Ice Origin ang naging tanging pag-asa ng spiritual race. Bees. Palihim na inactivate ni Francis ang kanyang kaliwang mata at tumutok sa Ancient God Gilded Gold. May lihim na selyo sa kanyang divine stage. Agad na nakita ni Francis ang nangyayari. Lumilitaw na ang isang upper echelon na elder ng Blazing Gold Race ay naglapat ng isang lihim na pamamaraan upang itago ang tunay na paglilinang ng Ancient God Gilded Gold upang kahit na ang mga sinaunang Diyos ng espiritual na lahi ay hindi makakita ng katotohanan. Ngunit kahit ngayon, mayroon pa ring isa pang selyo sa mga banal na yugto ng Ancient God Gilded Gold. Benjo, gawin mo ang lahat para saktan siya. Nag-message ang Ancient God Ice Origin. Okay. Nanlalaki ang mga mata ni Benjo sa galit habang pinapagana niya ang kanyang bloodline bilang paghahandang lumaban sa lahat ng mayroon siya. Boom! Ang katawan ni Benjo ay lumaki ng halos 10 beses na mas malaki at naging isang napakalaking itim na unggoy. Bawat buhok sa kanyang katawan ay parang isang itim na karayom ng bakal, at ang kanyang hitsura ay abnormal na ganid at mabangis. Swish! Isang madilim na dilaw na martilyo ang lumitaw sa kanyang kamay, na naglalabas ng enerhiya sa mga limitasyon ng isang average na kalidad na banal na sandata. Wind Devil Hammer. Agad na ginamit ni Benjo ang isa sa kanyang makapangyarihang kasanayan sa pakikipaglaban. Ang kanyang mga braso ay nagsimulang mabaliw na humampas sa martilyo sa paligid na parang isang baliw na demonyo. Nagsimulang magwalas ang maitim na ipoypo sa entablado patungo sa Ancient God Gilded Gold. Bees. Boom! Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ancient God Gilded Gold. Ang kanyang katawan ay agad na natatakpan ng isang layer ng dark golden metal habang ang dark golden apoy ay pumailanglang sa kalangitan. Pinili ng sinaunang Diyos Gilded Gold na direktang harapin ang pag-atake ni Benjo. Boom! Bang! Sinuntok ng sinaunang Diyos Gilded Gold, ang kanyang madilim na gininto ang kamao ng apoy na parang dragon habang pinuputol nito ang lahat ng nasa daanan nito. Haha, ito lang ang halaga ng iyong lakas. Ang sinaunang Diyos na Gilded Gold ay sumuntok dito at doon, nilipol ang mga pag-atake ni Benjo. Boom! Bang! Bumagsak! Umungol si Benjo, lahat ng bakal na karayom sa kanyang katawan ay nakatayo habang itinapon niya ang sarili sa Ancient God Gilded Gold. Ang bloodline ni Benjo ay isa para sa malapit na labanan, ngunit kahit na may isang banal na sandata sa kamay, hindi pa rin siya katugma para sa Ancient God Gilded Gold. Ang sinaunang Diyos na ito ay may abnormal na lakas. Marami sa mga mandirigma ng espiritual na lahi ay nagsimulang mag-alala. Natalo ko na ang maraming sinaunang Diyos na ka-level niya. Hanggat hindi ko kailangang labanan ang Blazing Gold Race ng mga sinaunang Diyos ng sunod-sunod, tiwala ako na kaya kong talunin ang ilang daan sa kanila. Matigas na sabi ng Ancient God Ice Origin. Siya na ngayon ang tanging pag-asa ng lahing espiritual. Tanging siya lamang ang makakapag-reverse ng tides. Kung nagawa niyang makamit ang huling tagumpay, maaari pa siyang humiling ng higit pa mula sa espiritual na lahi. Hindi ko akalain na ang Blazing Gold Race ay magiging napakababa at sadyang itago ang cultivation ng sinaunang Diyos na ito. At saka, ang sinaunang Diyos na ito ay hindi mukhang isang taong katatapos lang. Ang mga upper echelon na miyembro ng spiritual race ay medyo malungkot na tingin. Pinagmamasdan nila ang labanan sa pagitan ni Benjo at ng Ancient God Gilded Gold sa buong oras na ito. Sa kanilang insight at karanasan, natural nilang napansin na ang Ancient God Gilded Gold ay may napakahusay na ekspresyon at mukhang hindi ginagamit ang kanyang buong lakas.
Marahil ay sinusubukan niyang iwasang masugitan sa pamamagitan ng dahan-daang pagpapapagod kay Benjo. Lumilitaw na ang Blazing Gold Race ay hindi binubuo ng mga tanga. Kahit na may dalawang sinaunang Diyos, pinili nitong sumulong ng maingat. Damn! Galit na galit si Benjo. Siya ay napigilan sa buong labanang ito, walang magawa sa sinaunang Diyos na gininto ang ginto. Nakaramdam siya ng panghihina at pang-aapi. Itim na demonyong magulo. Umungol si Benjo at ginamit ang kanyang ultimate move. Boom! Nagsimulang mag-apoy ang kanyang dugo, na lumilikha ng itim na ilusyon na apoy na nabuo ang imahe ng isang napakalaking itim na unggoy sa hangin. Ang aura ni Benjo ay sumabog ng husto, at ang kanyang katawan ay bumaril pasulong, ang kanyang napakalaking martilyo ay natatakpan ng itim na enerhiya habang ito ay bumagsak sa Ancient God Gilded Gold. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog sa ibabaw ng entablado. Tila nabaliw si Benjo, nagpaikot-ikot sa napakalaking martilyo at nilunod ang Ancient God Gilded Gold sa mga layer ng itim na enerhiya. Ito lang ba ang mayroon ka? Ang mga tao ng espiritual na lahi ay tunay na mahihina. Ang mapanuksong tawa ng sinaunang Diyos Gilded Gold ay lumabas sa gitna ng itim na divine power. Ilang sandali pa, isang gintong apoy ang tumago sa kadiliman. Thwish! Ang Ancient God Gilded Gold ay naging isang gold-plated na bundok na direktang bumangga sa ulo ni Benjo. Break! Ang sinaunang Diyos na Gilded Gold ay nagpalapot ng isang bola ng madilim na gininto ang liwanag sa kanyang kamay na naglabas ng nakakatakot na enerhiyang nagninangas, na ngayon ay kanyang pinakawalan. Boom! Bang! Ang katawan ni Benjo ay gumulong sa entablado, kalaunan ay bumagsak sa gilid, na basang-basa sa dugo. Natalo si Benjo. Bulong ni Yutong. Ang sinaunang Diyos na gininto ang ginto na ito ay mukhang hindi masyadong nasaktan. Bahagyang nakasimangot ang Ancient God Ice Origin habang nakatitig sa Ancient God Gilded Gold. Sa lohikal na pagsasalita, ang mga baliw na pag-atake mula sa pinakamataas na rank 6 True God tulad ni Benjo ay dapat na nakasugat man lang sa Ancient God Gilded Gold. Francis, kapag lumabas ka doon, ilagay ang lahat sa pagsusugat sa kanya. Iyan lang ang paraan para matalo ko siya habang pinapanatili ang kaunting lakas ko, agad na sinabi ng sinaunang Diyos Ice Origin kay Francis. Hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Francis na maging limelight. Kailangan niyang ayelay ang sarili upang magtagumpay ang sinaunang Diyos na pinagmula ng yelo. Ngunit sa sandaling ito, malamig na tumahol mula sa entablado ang Ancient God Gilded Gold, Ancient God Ice Origin, halika rito at labanan mo ako. Matapos talunin si Benjo, hindi inaasahang hindi pinili ng Ancient God Gilded Gold na magpahinga, ngunit sa halip ay naglabas ng hamon. At ang taong hinahamon niya ay walang iba kundi ang pinakamalakas na tao sa spiritual race team, ang Ancient God Ice Origin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.